Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 14, talata 1 hanggang 12. Paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya ay lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisopo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng 1 bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sidar at ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo, sa gayon, ituturing na siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. At sa ika-7 araw, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay, at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1.5 salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing butil. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Levitico chapter 14, verse 13 to 24. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan, tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ay para sa pare at napakabanal. Kukuha ang pare ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahiran niya ang kambing ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos, kukunin ng pare ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang 1 daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis at sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng taenga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaari ng pare ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito ay tutubusin ang taong nilinis. Pagkatapos papatayin niya ang handog na susunugin at iahandog niya ito sa altar kasama ng handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung duka ang taong magkahandog ng mag-aalay siya ng 1 tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog na pagkaing butil at 1/3 litrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya
Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang handog na susunugin naman ang isa. Pagkatapos ng ikawalong araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kukunin at itataas ng pare sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 14 na kabanata ng Levitiko, versikulo 25 hanggang 35. Ang kordero'y papatayin ng saserdote. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa laylayan ng tenga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang saserdote ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Itutubog ang kanang daliri at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng dambana. Papahiran din niya ng kaunting langis ang laylayan ng tenga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon na mismong dakong pinahiran ng dugong panghandog para sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o pitson. Ang isa nito ay para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkain. Ito ang gagawin ng saserdote upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong gumaling sa ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Ang amag na kumakalat sa bahay. Versikulo 33 hanggang 35. Ito pa ang sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron. Pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at magkaamag na kumakalat ang bahay na tinitirahan ninyo, kailangang ipagbigay alam agad ito sa saserdote. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 14, versikulo 36 hanggang 46. Ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroroon. Pagkatapos, papasok na siya upang magsiyasat. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipapasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa 7 araw at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipapabakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipapatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay tinuturing na marumi hanggang gabi. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 14, verse 47 to 57. At ang mahiga sa bahay na yaon ay maglalaban ng kanyang mga suot, at ang kumain sa bahay na yaon ay maglalaban ng kanyang mga suot. At kung papasok ang saserdote at narito kung hindi mga kumalat ang salot sa bahay, pagkatapos na nahaplusan ng argamasa, ay ipakilala nga ng saserdote na malinis ang bahay sapagkat gumaling sa salot. At upang linisin ang bahay ay kukuha ng 2 ibon at ng kahoy na sedro at ng grana at ng hisopo. At papatayin ng isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig
na umaagos. At kukunin niya ang kahoy na sedro at ang mga suko at ang grana at ang ibong buhay at babasain sa dugo ng ibong pinatay at sa tubig na umaagos at wiwisikang makapito ang buhay. At kanyang lilinisin ng dugo ng ibon ang bahay at ng agos ng tubig at ng ibong buhay at ng kahoy na sedro at ng isupo at ng grana. Natapwat pawawala ng ibong buhay sa labas ng bayan sa kalawakan ng parang, gayon tutubusin ang bahay at magiging malinis. Ito ang kautusan tungkol sa sari-saring salot na ketong at sa tina, at sa ketong ng suot at ng bahay, at sa pamamaga at sa langib, at sa pantal na makintab, upang ituro kung kailan karumaldumal kung kailan malinis, at ang kautusan tungkol sa ketong. This is the word of God. Amen.